Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Maraming salamat, Father Joel. At syempre, mga kapanalig, tayo po ay nasa bahagi na ng Church Alive. At kagaya po ng nabanggit na ni Father Joel kanina, napakahalagang dokumento ng ating simbahan, ng ating bibigyang pansin dito sa Church Alive. Ito pong Amoris Laetitia. Pero upang bigyan tayo ng mas magandang pagtugon sa mga katanungan at ipaliwanag kung ano ba ito, again, pinakikilala ko po sa inyo ang ating kaibigan mula po sa Barasoin Church sa Malolos. Walang iba kundi si Father Dars Cabral. Magandang araw na muli, Father Dars. Magandang araw, Kuya Bernard. At salamat na imbitahan mo ako. Wala na po ibang po pwede magpaliwanag nito kung hindi ikaw dahil kung natatandaan mo, natalakay natin ito na mahaba. Ng buong buo, oo, matagal sa na Radyo Veritas. Opo. Pero para po siguro doon sa ating mga taga-panood, ano po, sa Family Rosary Crusade, it is best that you once again you explain about what Amoris Laetitia is all about. At higit sa lahat ay napapanahon lalo sa ngayon. Right, no? yes. Dahil kaliwat kanan ang hindi lamang pagbatikos, kundi parang gusto nang pawalan ng halaga ang pamilya sa ating panahon. Kaya napakaganda. Sa katunayan, kung titingnan natin, ang buong mundo ay anticipated document sa kasaysayan ng simbahan at kasaysayan ng mundo. Yung document na to ay naging historical. No? Historical in a way dahil ang pinagbatayan nito ay hindi lang isang sinodo. No? Two synods. Ang ano kaya? Two synods? Opo. Synods and family. 2014 at saka 2015. No? Na ang tinatalakay nito ay tungkol sa pamilya. Sa pamilya. Kaya ang Amoris Laetitia, joy of love, yes, ay reflection and encouragement to family. No? Kaya hindi ito dapat ilagay sa kategorya ng purely formal, very formal document, kung hindi ito ay isang pastoral. No? It is an apostolic exhortation. No? Right. Exhortation, ibig sabihin, we encourage people. No? We encourage especially people of goodwill, people who value much the family. So, iyon ang dahilan kung bakit nasa sentro ng simula ng papacy ni Pope Francis ay ang pamilya. Ang pamilya. At ganoon naman talaga kahalaga ang pamilya. Yes, so dahil kapag inalis natin ito, mawawala ang buong sangkatauhan. Kaya nga po, At siyempre, lalo na dito sa Family Rosary Crusade, ang pinakasentro at puso talaga ng ating gawain dito ay ang pamilya. Yes, Father, napakarami pong chapters nitong Amoris na ito. Opo. At ngayon pa lamang po, pinapaliwanag ko po sa ating mga tagapanood na hindi po natin matatapos. Sa isang upuan lamang ito para ipaliwanag. Hindi. So this will just be the first part. Opo. Yes, Father. So, in the four chapters, we're talking about light in the world, experiences and challenges of the family, looking to Jesus, Yes, vocation of the family, and love and marriage. Opo. Parang napakagandang pag-usapan nito, Father. Lalo na ngayon, katatapos lamang ang Valentine's Day. Oo. Pero dapat i-situate natin bakit ganun kahalaga yung Amoris. No? Opo. Kasi nung unang tinanong si Pope Francis, paano niya isasalarawan yung simbahan sa ngayon. No? Okay. At sabi niya, ang simbahan ay parang isang ospital sa gitna ng nagdidigmaang kapaligiran. No? Kaya yun kaya makita natin na ang tinutukoy niya doon ang simbahan ay isang hospital na sugatan ng nakapaligid. No? At ang unang-unang sugatan dito ay ang pamilya. Beautiful. So yun ang nakita niyang larawan ito. So no? parang isang metaphor, na parang sinasabi, ospital. Ospital, oo. Digmaan, pamilya, ang pasyente. Yes, oo. So makita natin, kaya ang very solid ang kanyang pastoral reflection dahil ang pinagbatayan nito ay banal na kasulatan. No? Yun ang sinasabi sa unang kabanata nito. No? Na, chapter. Yes. Na sinasabi dito na the couple that loves and begets life is a true living icon. Okay? True living icon. No? The couple. Yes. So ang Would tawag that mean niya the mother and the father? Yes. Ang diyan, hindi niya sinasabing they are idols, no.
They are icon. Icons. Yes. So icon na sila na capable of revealing God. So mula dun sa dalawa, marireveal ang mukha ng Diyos Yes. So, sa mundo. Yes. So makita natin dito kung gaano ka noble, no? Yung larawan ng husband and wife. No? Okay. Because of their capacity to reveal the face of God, no? To reveal through their love, no, to each other, they reveal the love of God, no, the face of God, no. So ganun ka valuable ang mag-asawa. Opo. Saya. Pero that alone is a deep reflection already, ha? Yes, oo. Lalo na kung napapakinggan ito at napapanood ito ng mag-asawa, no, they begin to stop, no, and then sabi, wow, ganun pala kami, no. Alam mo, nagbibigay sa akin ng kilabot dito ay your capacity, no? You have the power to reveal God. Kaya pala tamang-tama rin na dumating dito ang relic ng mag-asawang Zélie at Louis Martin, yes, ang mga magulang ni Saint Teresa. Yes, to reveal the face of God. To reveal God. No? Wow. So makita natin dito yung kaya sa katunayan dapat ito ipinagdiriwang dahil ang naging santo ay hindi lang isa, kundi mag-asawa. Okay? Mag-asawa. At makita natin dito, yung kabanalan ng mag-asawang ito, look at the product, no? Yes. Si Saint Teresa. At yung apat pa niyang kapatid na babae. Yes, na nagpumasok bilang mga madre. Yes, actually meron pang isa yung parents ni Saint Bernard Clairvaux, di ba? Yes. Yung may isang libro na sinulat about that, yung The Family That Overtook Jesus, no? Right. So makita natin dito na ganun ka-profound, kataas, ang value ng pamilya. Would that already explain that chapter 1, Light in the World? Is this already the Yes, the iyan ang ibig sabihin ng chapter 1, okay? Na kung gusto natin, we are imagining a world that is in the dark, no? Kung gusto natin makita yung maliwanagan ng mundong ito, tingnan natin yung pamilya. Okay? Because of its capacity to reveal God, mabibigyan ito ng liwanag anong klase ng mundo. That moves us to the second chapter. That is the experiences and challenges of families. Yes. So because of the light that comes from that emanates from the family. From family, so makikita na nasaan ang sitwasyon ng family ngayon. Okay? Ano na ang kondisyon ng family ngayon? No? Nakikinig ako sa one time, sabi mo ay nasaan na kaya mga kabataan ngayon, di ba? So, ang sagot doon actually ay nasaan ang pamilya ngayon? Kung nasaan ang pamilya ngayon, okay? So, yung magbibigay ng liwanag diyan ay ano ang pinagkakaabalahan ng mag-asawa? Ano ang pinagkakaabalahan ng pamilya, okay? So, makita natin, kapag nakita natin ang pinagkakaabalahan ng pamilya at saka ng mag-asawa, makita natin whether it is being embraced by the light and love of Christ or tumalikod na doon or lumayo na doon, no? So, parang nakikita natin dito na sabi sa number 38, no? Yet we have often been on the defensive, okay? Tapos ito pa, wasting pastoral energy on denouncing a decadent world without being proactive in proposing ways of finding true happiness. Okay? So, ibig sabihin, bakit nagkakagulong mag-asawa, no? So, puro discussion lang yun, no? Gawa tayo ng kung ano-anong mga solution, pero hindi natin tinitingnan, ano nga ba pinagmumula noon, okay? Alright. Bakit merong parang moral decay in the family? Ano ang pinagmumula noon, no? So, dapat iyon ang bibigyan natin ng liwanag dito, no? So, at makita natin doon, ang sinasabi doon ay everything is disposable, okay? Di ba natandaan mo yung throwaway culture ni Pope Francis, di ba? So, na para bang ang nagiging shadow ng mag-asawa ngayon ay we can stay together, however, meron nakabanta na kapag hindi tayo nagkasundo, pwede kitang i-junk. Dispose. Yes, so everybody is easily disposed. So ganon. So parang ang babaw na ng kalagayan ng marriage. We're not talking only of the Filipino family, but the entire world. This is the situation. This is the situation, no? Yes. Kaya very welcoming yung
idea ng ipinipresent sa atin ng Amoris. Yeah. Kasi the ideas here are not necessarily new. Okay? Yeah. Kundi hina-highlight lang sa ating panahon Mhm. vis-a-vis what is going on around the world. Yes, No? yes. So, yun ang nangyayari doon. Na-highlight siya. Okay. Oo. Ang naging problema kasi dito natin, later on, pagdating natin sa another discussion, ay makita natin na ang media, ibang naging highlight. Okay? Hindi pinag-uusapan ng media yung husband and wife revealing the love of God. Of Hindi nila God, pinag-uusapan the face dyan. of God. Okay? Ang pinag-uusapan ng media tungkol sa Amoris Laetitia ay pwede bang mag-communion yung remarriage? Pwede bang mag-allow na yung divorce? So, yun ang binibigyan ng diin, no? Hindi So, na hindi yung... nakikita yung pinaka-essence anong pinag-uusapan, yung pinaka-point. Yes, so hindi na yun, hindi na Wow. nakikita yon. Kaya parang na-overshadow ito ng naging very controversial tuloy ang simpleng apostolic exhortation na to. Ng Kasi Mahal na Santo I Papa. think hanggang ngayon, I don't know, forgive me, pero there is so much misreading about the the Amoris Laetitia. Laetitia. Kasi nga yun nga sinasabi ni Pope sa Francis. number 38 na yun na without being proactive in proposing ways of finding true happiness. So, yun. Nabanggit mo nga, Mother, kinakailangan mas malinawan itong post-synodal na exhortation na ito ng Mahal na Santo Papa. And all the more, mga kapanalig, as I've mentioned, mga kaibigan, hindi po natin matatapos kaagad ito, but somehow nakita nyo na po yung mga halagang punto na binigyan diin ni Father Lars. One, the family reveals. That alone is a big opportunity for us to stop and take a look to our own families, especially sa mag-asawa. Sa mag-asawa. Actually, Sa mag-asawa. ang mas gusto kong tingnan dito ay when the husband and wife look at each other, no? Dapat tinatanong na nila ito habang as they go in the journey of married life, ay tinatanong nila ay how much are we now revealing God in our lives? We'll leave you that question. Perhaps you would like to talk with each other and ask yourselves as husband and wife, how much are you revealing of yourselves and revealing the face of God to your children? Yes. Mother, we will have a second episode of this. Opo. Right? At babalikan natin yung iba pang mga pangyayari at mga iba pang nilalaman ng napakahalagang exhortation na ito ng Banal na Santo Papa. Huwag kayong aalis, mga kapanalig. Magbabalik pa rin po ang Family Rosary Crusade.